Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung HOR, kaya po nagkakaroon po ng problema ngayon, no? Ngayong mga oras na to. Diyan po sa isinampa nilang impeachment kay BP Sara. Akalain po ninyo, nagkaproblema na po sa Supreme Court nung nakaraang taon. Ngayon po, instead na sundin po ang Supreme Court, ang sinunod po nila yung isa sa mga umaatake po sa Supreme Court, si De Lima. Akala nila kayang itokis ni De Lima. Sila natokis sila lahat ni De Lima eh. Matagal nang pinupuna ng kapwa nilang miyembro, Rodriguez. Ito pong ginagawa nila na mga kapalpakan, no? Kasi alam niyo po, ang Supreme Court, si De Lima kasi, binabanatan niya yung pasya ng Supreme Court. Pupuwede ba naman yun, na banatan niyo yun, susundin po yan kung ayaw niyo sundin yung Supreme Court, susundin po yan ng Senado, no? Ngayon, ang ginawa ninyo, instead na ang sundin po ninyo, sa totoo lang, yung Supreme Court, ang sinunod ninyo si De Lima. Kaya kayo ngayon, nagkaletse-letse na naman ang inyong impeachment kay BP Sara. Totoo naman na gusto nyo matanggal si BP Sara. Totoo rin na ginagawa nyo ang paraan para matanggal si BP Sara. Pero ang pinakamalaki nyong pagkakamali, yun pong tao na umaatake dito po sa Supreme Court ruling. Hindi po kinikilain ni De Lima yan eh. In fact, ang daming beses niyang binanatan yan, yung ruling na yan. Kaya yung sinunod ninyo. Tandaan nyo yan po pag-uusapan natin. Intro pa lang pala. Pag-uusapan din po natin, same as usual, nakahanap na naman po sila. Alam nyo, ginagawa nyo na lang, nililin lang nyo na lang yung mga Pilipino eh. Kung kayong mga BBM supporters ay uto-uto, kami ang mga Pilipino po hindi. Sinisisi pa rin. Si Tatay Digong pa rin ang sinisisi nila. Nakakulong na't lahat sa pagtaas ng presyo ng langis. Si Tatay Digong pa rin ang kanilang sinisisi. Yan po at marami pang ibang mga balita. Dito po, hindi lang po tayo nag-stretch ng mga balita. Talagang sangkatutak ang binabalita natin araw-araw. Wala pong imagination, wala pong fake news dito. Lahat po to ay pagsusuri lamang. Hindi po tayo nanghuhula dito. Ito po ay mga naganap na. Lahat ng tinatalakay natin, mga naganap na. At ito po ay pawang pagsusuri lamang ni Badongs. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sawan-sawa na ba kayo sa mga kaka-clickbait? Sawan-sawa sawan-sawa na ba kayo na niloloko lang kayo ng mga kung sino? Magpapamagat ng akala ninyo. Dito na kayo sa Badong Aratilis. Kasi kung patuloy kayong niloloko ng mga vlogger na pinanunood nyo, ang dami po. Kahit po mga maka-Duterteng vlogger, ayaw nilang mas gusto nila na ini-clickbait nila yung mga viewers nila. Kung ako po, wala pong paggalang sa inyo yung mga vlogger na yan. Sabi ko. Lalo na yung mga vlogger na hindi nagpapakita ng mga muka, tapos clickbait pa. Huwag kayong papaloko ka. Alam po kasi ng mga Duterte kayo eh. Lahat ng mga balita tungkol sa Duterte, lahat po ng balita na akala nyo ay
yung pamagat, yun din yung tatalakayin nila. Yung pala kini-clickbait lang kayo. Eh, kayo po ang niloloko, hindi po yung sarili nila. Tuwan-tuwa yang mga yan, dami na naman nanood sa'kin kahit na yung pamagat ko niloloko ko lang sila. Mga uto-uto, ganun po ang nasa isip na nagki-clickbait. Okey, dito po sa Badong Aratilis, talagang mga totoong nangyari po 'to. Wala pong fake news, wala rin pong clickbait dito. Kaya ano pang hinihintay niyo? Magsilayas biro lang. Okey, magsilayas na kayo diyan sa mga vlogger na kini-clickbait kayo. Kasi po, hindi po sila titino, ha? Habang kayo po ay nagpapa-clickbait, habang tinatangkilik ganito gawin niyo, na-clickbait kayo, puta tandaan niyo yung vlogger na yun, sulat niyo. Bago kayo manood uli ng nakabatay sa pamagat, tignan niyo i-blacklist niyo na. Inuuto kayo ng mga yan. Okey, dito po tayo sa mga tunay na naganap at, opinyon. Eto po, real talk po tayo. Sino po ba si De Lima? Si De Lima po, ang isa po sa pinakamaingay, malakas bumanat kay VP Sara. Si De Lima po ang endorser ng isa po sa mga impeachment complaint, ah. Kung ikaw po endorser, ibig sabihin naniniwala ka ron sa impeachment complaint na in-endorse mo. Kasi hindi mo na ma-endorse yan na hindi ka naniniwala. Yung isa pang impeachment complaint ay in-endorse ni Abante tsaka ni, Ortega. Pero ang pinaka-active sa mga endorser itong si De Lima. Nagtataka naman ako, natural gusto ni De Lima na ma-impeach si VP Sara kasi in-endorse niya, eh. Pero yung mga rules, yung mga pagpapasya, si De Lima pa rin ang nasusunod. Imagine niyo po kung gaano kabugak 'tong, House Committee, lalo na yung chairman nila. Kaya-kayanan kayo ni De Lima, eh. Naalala ko po nung pinag-uusapan nila yung substance, may mga nagre-raise po ng, pag-usapan na yung mga ebidensya. Sino po umawat na mag-usap sila sa ebidensya? Wala pa tayo, ganito ganito ang, banat ni De Lima, wala pa tayo diyan sa stage na 'yan. Dahil narito pa lang tayo to determine if there is sufficiency in substance. Hindi pa po natin pinag-uusapan dito ang, tungkol po sa mga ebidensya. Akalain niyo 'yun, ayaw niyong pag-usapan yung ebidensya sa sufficiency in substance. Saan ka nakakita? Oh, at sila dahil akala nila ang galing-galing ni De Lima, ay napapayag sila ng mga salitaan. Wala pa po tayo diyan sa stage na 'yan. Natatalakayin natin ang ebidensya. O ngayon, kitang-kita po ng tao. Ano ang sinasabi ng mga tao? Wag na yung mga tao, yung mga dilawan na lang. Katulad ni Karen Davila. Kalaban po namin yan, anti-Duterte yan. Ano sinasabi ni Karen Davila? If mayroon na po na tinatawag na sufficiency in evidence, bakit hindi pa po natin idiretso sa Senado? Yan ang sinasabi ni Karen Davila. Na Duterte hater yan. Hindi po yan Duterte lover, boy. Duterte hater yan si Karen Davila. Pero anong sinasabi niya? Kung sufficiency in substance na po, bakit hindi pa po natin idiretso sa Senado? Diyan po ang pinagtataka ng maraming tao. With matching paos-paos pa po yan. O, hindi po ba? Kasi sinabi ni De Lima, si De Lima yung dinig na dinig ko, hindi pa yan. Hindi pa po to. Hindi pa po to ang time
para tayo ay mag-usap sa evidence. Darating po tayo diyan. Darating po tayo diyan. Ayan ang nahita ninyo. Darating po tayo diyan. Ano po ba yung mga sinabi ng Supreme Court? Eto po ang sinabi ng Supreme Court. Eto daw yung sinusunod nila eh. Sabi nila, kayo nag-request niyan eh. Nasundin namin yung Supreme Court eh. Si VP Sara magre-request na i-impeach siya. Katarantaduhan nyo. Kayo daw, si VP Sara daw, yung kampo raw ni VP Sara may gusto na sundin tong Supreme Court. Dapat talagang sundin pero hindi ginusto ni VP Sara na mag-file uli kayo ng impeachment. Kailan niya sinabi? Ba? Kailan niya sinabi na gusto niyang ma-impeach? Ang sinabi niya, ang alam kong sinabi niya, tatakbo siya sa 2028. Pero never niya pong sinabi na gusto ko pong ma-impeach. O ano ba talaga yung mga sinulat ng Supreme Court? Ito po, kasi ako naguguluhan din eh. Ano ba yung gusto nilang sundin? Sabi po ng Supreme Court, meron po ritong may 4 po rito. Siyempre mahaba to, kaya lang dito po iniklian lang. In his ponencia, Leonen underscored that impeachment is a constitutional mechanism intended solely for accountability. Okay. So si Leonen po yung Supreme Court Justice na nagponente o siya po yung nagsulat kung bakit po binasura ng Supreme Court unanimous. Lahat po sila bumoto against sa impeachment kay VP Sara dahil lumabag po sa batas itong mga nagpasa ng impeachment. Ano po ang sinabi ng Supreme Court? Una, ano yung kanilang violations? Una, violation of the 1-year bar rule. Yan. Alam na alam nyo na yan, di ba? Kasi yung ika-4, may nagpasa na ng impeachment, tapos hindi nila in-entertain, tinanggap nila pero hindi nila isinalang, ang sinalang nila yung ika-4. So hindi po pwede, sabi ng Supreme Court. May 1-year bar rule yan eh. Pag may nagpasa ng impeachment at tinanggap nyo, kahit hindi nyo pinakialaman yan, tumatakbo na yung 1 year. Na hindi ka na pwedeng magsampa uli. Okay. So sa madaling salita, yung ginawa, okay na sila dyan dahil pasok po sa 1-year bar rule yung impeachment number 3 at impeachment number 4. Okay, eto po, lack of due process. The court held that the House of Representatives failed to provide Duterte with the chance to be heard on the charges and evidence before transmitting the articles to the Senate. Okay, sabi nila, sinunod namin yan. Binigyan namin ng pagkakataon si VP Sara na sumagot. Pero ayaw niyang sumagot. Kaya iniimbitan pa rin namin siya sa hearing. Ayaw niya rin pumunta. Di okay. O ibig po ba sabihin pag ayaw sumagot? Kahit fake news po yan na hindi sumagot si VP Sara. Sumagot po siya. Ayaw nyo lang yung sagot niya. Di ba? Immaterial po yung kung gusto nyo yung sagot niya o ayaw. Sumagot po siya. Ngayon, inimbitahan nyo pa rin siya sa hearing. Yan ang katotohanan, hindi siya dumalo sa hearing. Pero may karapatan ba siyang hindi dumalo? Meron, karapatan niya yan. So, wini-waive niya yung karapatan niya na sumagot sa inyo sa hearing. So, ibig sabihin, kung ayaw nang humarap sa hearing ni VP Sara, ang dapat nyong ginawa, eto yung mga ebidensya na nagrereklamo, eto yung sagot ni VP Sara, magmula dito,
tayo ay magbobotohan na kung meron bang probable cause. Eh, hindi yun ang ginawa nyo. Anong ginawa nyo? Nag-mini trial kayo. Bakit kayo nag-mini trial? Tignan natin, baka dito yan. Procedural, okay. Procedural errors tsaka jurisdictional limits. Ito pa ang isang dalawa, no? Ang paliwanag niyan jurisdictional limits. Isang dahilan kaya binasura ang inyong impeachment complaint kasi sabi ni Leonin ng Supreme Court, the ruling stated that impeachment must be based on acts committed during the official's current term. Some charges against Duterte related to her time as mayor of Davao City. Ito po yung kaya dahilan, no? Kaya binasura yung impeachment complaint ninyo. Kasi pati yung hanggang mayor siya, nerereklamo nyo. Wala namang kinalaman yan dito sa impeachment ni BP Sara. Pati yung kanyang ngayon, dahil hindi kayo naniniwala dyan, kay Leonin, kinu-question nga ni De Lima yan eh. Gumawa na naman kayo ng paraan para ito, mabutasan na naman kayo. O, di ba? Ayan, katulad niyan, humihingi kayo ng mga ebidensya. Sinabi ba rito na pwede kayong mag-hearing ng sarili ninyo? Pwede kayong manghingi ng mga documentary evidence? Bakit po kayo nanghihingi, nagpapasabina ng mga bank documents, ng SALN, hindi naman kayo korte? Kasi sinabi ni De Lima, pwede. Sinabi na nga ng mas matalino kay De Lima, si Rufus Rodriguez. Ayaw nyo kasing makinig eh. Sabi ni Rufus Rodriguez, ang ginagawa nyo ay fishing expedition. Oh. Fishing expedition yan. Dapat hindi kayo nagre-request nang wala naman sa akusasyon. Pero yun tinanong kayo ni Rufus Rodriguez, mayroon bang binabanggit sa SALN? Na SALN yung complainant? Bakit kayo nanghingi ng SALN? Meron bang binabanggit hindi, korporasyon pala. Yung korporasyon, may binabanggit ba na korporasyon yung complainant? May anomalya sa korporasyon? Bakit kayo nanghingi ng papeles sa SEC tungkol sa korporasyon? Malinaw po yan, pati po yung SALN ay fishing expedition. Ano po ba ang sabi ng nagsampa ng kaso sa inyo? Ito po ang nagsampa ng kaso si Torion. Ano sabi ni Torion? The Constitution allows impeachment. Correct. Kayo nag-impeach. It does not allow impeachment by fishing expedition. So, ibig sabihin, yung ginagawa ninyo na hindi nyo maipaliwanag kung ano, sabi nyo hindi hearing, sabi nyo hindi mini trial, pero galing mismo sa bibig ng inyong chairman na ito ay mini trial. Sabi ninyo, ito ay mini trial, sabi ng chairman nyo. Nung pinupuna na kayo, bakit kayo nagta-trial? Lahat ng mga abogado, pinupuna kayo, bakit kayo nagta-trial? Samantalang yan po ay trabaho na ng Senado. Biglang hindi na ngayon trial, biglang hearing na ngayon. O ang tanong naman sa inyo ngayon, bakit kayo naghahagilap ng kung preliminary investigation to, bakit kayo nagpapasabina ng mga bank accounts? Korte lang po. Korte ba kayo? Yan yung mga question na
na kaya malinaw na kayo po ay nagfi-fishing expedition. Ngayon, inaalaw ba ng konstitusyon, iaalaw ba ng Supreme Court yung fishing expedition? Tinatanggi niyo lang, eh. Sabi ni Redon, 'no. Ano yung sagot ni Redon dun sa fishing expedition? Ito po, sabi ni Redon, "This is not a fishing expedition. What we have is an impeachable official who continues to evade accountability." Sinabi po ba na hindi niya haharapin ang inyong kinaso? Sagutin niyo kung fishing expedition ba yan o hindi. Dahil lahat ng tao naniniwala na fishing expedition yan. Tandaan po ninyo, matatalino na po ang mga Pilipino ngayon. Kakanood po sa mga Duterte vloggers. Matatalino na po ang mga Duterte supporters. Lahat nagsasabi na ito ay fishing expedition, kayo lang ang hindi. Kung hindi pala kayo nagpi-fishing expedition, ang tanong uli ni Karen Davila, bakit hindi nyo na po idiretso na sa Senado? Ang linaw po. Di po ba? Ano po ba ang hindi namin maintindihan? Sufficient in form and substance. Sufficient in grounds. Pero ano po ang alam ng mga tao, bakit kayo nanghihingi ngayon ng mga bank accounts, SALN, etc.? Ang alam ng mga tao, wala kayong ebidensya. So pinilit ninyong magtaasan ng kamay. Ang sinasabi kasi nila, di ba gusto ng Supreme Court na may ebidensya muna bago ano? Opo, pero kasabay ang ebidensya, ang sabi ng Supreme Court, kasabay yung ebidensya ng reklamo. Hindi yung sinabi nyo na sufficient in substance, tsaka kayo maghahanap ng ebidensya. Ang lumilinaw po sa mga tao, kayo po ay walang ebidensya. Naghahagila pa rin kayo hanggang sa kasalukuyan. Yan po ang masama ninyong ano. Okay. Mula po sa kaya po ang tingin ko rito, honestly, ang akin pong fearless prediction dito, ibabasura po 'to ng Supreme Court. Anyways, kung hindi man po 'to ibasura ng Supreme Court, ibabasura po 'yan ng Senado. Kung hindi pa rin po 'yan ibabasura ng Senado, wag po kayong umasa na iboboto ng mga Duterte supporters si Risa Ontiveros, si Leni Robredo, sino man sa Tulfo o sino man dyan, si Martin Romualdez o mga Remulla, hindi pa rin namin sila iboboto. Duterte pa rin kami. Hindi po ibig sabihin, halimbawa, worst comes to worst, natalo si BP Sara. Ang pasya kay BP Sara, tanggalin ka bilang Vice President at hindi ka na pwedeng makatakbo habang buhay. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Halimbawa, yun yung naging pagpapasya. Halimbawa lang. Ibig bang sabihin, iboboto na ng mga Duterte supporter si Martin Romualdez? O si Leni o si Risa? Hindi pa rin naman eh. Iboboto pa rin namin yung ikakampanya ni BP Sara. Kaya lahat ng ginagawa ninyo ngayon, mauuwi lang yan sa wala. Iboboto pa rin namin ang isang Duterte. Kung si Basti man yan o si Pulong man yan, yun pa rin ang iboboto namin. Hindi namin iboboto yung mga nakipagtulungan para ma-impeach si BP Sara. Kaya mauuwi lang po sa wala itong lahat. Lahat ng mga pinaggagawa ninyo, lahat ng mga plano ninyo. Hindi naman mako-convert sa boto yan eh. Naintindihan nyo ba?
Baka nga mas mataas pa yung mga maging boto, eh, dahil sa revenge vote, eh. Oh, biruin niyo yung tatakbo hindi niyo pa makakasuhan. Wala pa kayong ipangkakaso at pilit na 'yan. 'Pag ngayon niyo kakasuhan halimbawa si Baste, eh, pilit na 'yan, 'di ba? Hindi pa nga kayo tapos sa ate, eh, kakasuhan niyo na si Baste. 'Yan yung malaking problema ng mga tukmol na 'to. Masaya na sila na hindi makakatakbo si VP Sara kung sinuwerte sila, pero nakakalimutan nila hindi po convertible yung boto namin. Duterte po kami, mananatili po kaming Duterte kahit na maipagtagumpay niyo yung, pagpapa-disqualify o bilang kandidato kay VP Sara. Thank you very much Ma'am Jennifer Eguausyu na nagbigay po sa atin ng ₱250. At kay Simplynet Dulce na nagbigay po ng ₱125. Yung isa nag-good luck at yung isa nag-good job. Punta na po tayo rito sa susunod na balita. Eto po, masaya na naman si BBM. Pilipinas, nakasecure ng largest loan ever from World Bank. Breaking record na naman si BBM. Pinakamalaking isang utangan. Pinakamalaking pautang mula sa World Bank. Tinanggap ni BBM. Nagkakalaga ng 60.55 billion to benefit 5 million farmers. Sana lang makarating. Sana lang makarating, wag sa maleta. Sana sa totoo. Sa totoo po makarating yan sa totoong proyekto para sa magsasaka. Kasi yung utang na yan, madadagdag po sa utang natin. Babayaran po yan ng mga susunod na henerasyon. Mga kaapo-apuhan na po natin, katulad po ng pagbaon sa atin ng utang ng tatay niya. Ngayon naman, binabaon naman tayo. Walang mga proyekto, nag-uubos ng pera. Pag kailangan mo ng pera, walang mailabas. Gusto ka lang magtipid. Magpatay daw kayo ng ilaw, sabi ni BBM. Lahat ng pagtitipid, gustong ipatipid sa atin. Magbago raw kayo ng lifestyle. Kung dati sigurong halos hindi na tayo kumakain, pag-aralan na natin wag lumamon. Okay ng ayop kayo. Sana kayong ginawa kundi pagtipirin ng mga mahihirap. Mantalang sila tuloy-tuloy ang paglulustay. Yan, sa kalikutan mo ba dong? May paturo-turo ka pa, nawala ka na naman tuloy. Hype na yan. Mahirap, lagi na lang. O magtipid kayo para makasurvive tayo habang kami magpa-party-party. O magtipid kayo. Mahirap bumiyahe ngayon. Mag-meeting kayo, wag na kayong via Zoom na lang kasi pabiyahe pa kami papunta na New York. Mangangampanya pa ako para sa Security Council. Magtipid kayo. Mga walang makain, tipirin nyo pa rin. Kung dati 2 beses kayong kumain, pag-aralan nyo 1 beses na lang. Para kami tuloy-tuloy ang party namin. Yun yung nakakagalit eh. Wala na nga kayong solusyon, party-party pa rin. Ang babantot ng mga panty nyo. Okay ba yung comment section? Wala nagko-comment.
Okay. Punta tayo sa ibang balita. Asan na ba yung kay Tatay Digong? Sinisisi na naman. Ito po alam po natin na ito mga lumang ano. Tapos sasabihin na naman, "Ay, si Tatay Digong pala may kasalanan po." Baka po kayo malito. Ito po ay lumang balita na pinakakalat ng mga hinayupak na to. Ito po ang sabi nitong chiminit-chiminit na tukmul na to. Talo na naman kayo mga DDS, inutil pala si Tatay Digong nyo. Tandaan nyo po, ngayon tayo may problemang malaki. Ngayon po ang pinakamalaking itinaas na presyo ng langis. Ngayon po. Ngayon, wala na nga kalutasan. Ibabalik nila yung mga dating balita na presidente pa si Duterte at kakantsawan tayo. Ngayon po nagaganap ang presidente si BBM, si Tatay Digong po nakakulong. Pero sanay na sanay po sila. Di ko po maintindihan talaga kung paano kayo napapaniwala kayong mga follower nang may kasalanan pa rin si Tatay Digong. No? Siyempre, gagamitin pa si Arnold Clavio ng mga yan. Ito po, si Arnold Clavio, pakinggan nyo. Ang napakabait na Arnold Clavio. Ka-ex ako eh. Pakinggan lang po natin. Saglit. Wala rang magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. Sa talumpati sa Malacanang, sabi ng Pangulo, walang buffer o reserbang langis ang Pilipinas. Lalo pang araw-lala ang sitwasyon dahil sa iringan ng Amerika at Iran sa Middle East. At kapag tumaas ang presyo ng langis, kadalasan daw sumusunod dito ang presyo ng ibang bilihin. You can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. Si Tatay Digong nga, inutil din nung presidente siya eh. 'Di ba? Alam niyo po kung ano pagkakaiba? Nung naranasan po natin yan, naghanap na po si Tatay Digong ng ibang oil sources para hindi na po maulit. Yung pakikipagkaibigan niya po sa Russia, yan po ang dahilan. Pagkatapos po nung tagpo na yan, si Tatay Digong, bumibili na tayo sa Russia. Konti pa lang. Bumibili na po tayo sa Russia ng langis. Pagkatapos, pinagbawal ng US yung pagbili sa Russia. Siyempre, hindi na tayo bibili. Dahil kaibigan natin yung US di ba? Sabi ko sa inyo. Pero sawan-sawa na kami sa kakakatwiran ninyo. Ngayon may problema, sisisihin nyo si Tatay Digong. Hindi nyo na nga alam kung paano nilutas yan ni Tatay Digong Tinitiyak namin na nalutas yan ni Tatay Digong nung siya yung presidente. Kung paano niya nilutas yan, hindi na po natin naging problema yan. Ganun lang po. Ngayon, ang problema natin ngayon, tapos ipapasok ninyo yung mga speech ni Tatay Digong noong panahon, pero nalutas na yan, wala na tayong magagawa. Kaya ang sinasabi nyo, umaamin lang kayo na inutil yung presidente nyo. Diba? Yan lang po yun. Pag-amin na hindi namin kaya yan, inutil kasi yung presidente namin. Okay, eto natutuwa po ako rito. Hindi ako natatawa, natutuwa. Iba po yung natutuwa sa natatawa. Confidential informant got almost 2 million reward. Ito po yung nagturo ng confidential informant po, tumanggap po ng 2 milyong reward.
Ito po ang tanong niya. Ngayon po 'to, yan sa droga yan, 'di ba? Ito po ang tanong ng isang, pro Duterte. Puwede ba nating ma-check sa NSO ang birth certificate ni alias James? Alias James kasi yan, eh. Hoy, tabingi! Walang kakuwenta-kuwenta kang bumira ng mga, walang katapusang, anong tawag do'n? Walang katapusang Mary Grace Piatos mo, tabingi. Eto ang tanong ko sa'yo. Yan. Meron bang NSO yan? Kayo sa HOR, sa tingin nyo ba ito si alias James? Makikita nyo pangalan ng alias. Ang pangalan niya alias. Ang apelyido niya James. Hanapin nyo nga yung alias James sa NSO. Tsak, wala kayong makikita, di ba? Ganyan yung ginagawa nyo kay Mary Grace Piatos. Hanapin natin sa NSO yung Mary Grace Piatos. Ginagawa nyo kasing mga bobo yung mga tao, yun yung nakakasama sa amin. Di naman bobo mga Pilipino. Alam nyo na nga, walang Mary Grace Piatos, maghanap pa kayo. Isa po yan sa pinasasabpinan nila. Sinasabpina yung NSO, PSA na pala ngayon, PSA. Pinapasabpina nila yung PSA dahil daw mayroon ba talagang pinanganak na Mary Grace Piatos? Nagmamaang-maangang kayo. Alam nyo naman na nga ang naganap, eh. Diba? Ito pang isang mga kabugukan nitong mga to. Ito po, may speech po si BP Sara. Pakinggan natin, May sinabi po siya. Tapos, dahil bugok yung mga kalaban natin, mali na naman ang interpretasyon. Ron, a group of lawyers yesterday for the Supreme Court regarding dun sa recent proceedings laban sa inyo sa House of Representatives. Nag-consult ba sila sa inyo, ma'am, and your comment po sa ginawa nilang sakuna? Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers. Yan pong sinabi ni BP Sara na tinanong siya, ano masasabi nyo BP Sara dito po sa mga nag-file kala Attorney Torion sa Supreme Court? Ang sabi ni BP Sara, hindi nila ako kinonsult. Diba? Okay naman. Okay. Ayaw nagpanaw. Lahat na. Okay, ulitin natin, no? Tinanong si BP Sara doon sa Davao. BP Sara, ano po masasabi ninyo doon po sa mga abogado na kaalyado nyo, sila Torion po, na nag-file na sila sa Supreme Court ng petition, no? Laban dito sa ginagawa ng... Siyempre, ang sagot ni BP Sara, hindi nila ako kinonsulta, di ba? Tama naman yun, hindi naman kinonsulta eh. Pero kasi ayon pa kay BP Sara, hindi ko na iniintindi ang impeachment. Pinaubaya ko na yan sa mga abogado ko.
Pero nagpapasalamat ako sa mga abogado na concern po sila sa ginagawa ng mga HOR diyan sa impeachment. Sa madaling salita, nagpapasalamat siya. Pero ang pagkaintindi nila doon po sa hindi kinonsulta, tinabla na kayo. Tinabla na kayo ni eto, hoy, Jimmy Bondoc at Torion. Dinidisown kayo ni Confidential Funds Queen, Sara Duterte, Gusto nyo yun? Bugok talaga ang putya. Mga bugok. Nagpapasalamat nga si BP Sara eh. Talaga namang hindi siya kinonsulta eh. Nagkusang palo yung mga tao. Ano po ba masama doon? Bawal po ba? Tandaan nyo po si Torion, nag-file po siya ng sarili niyang last year. Nag-file po siya sarili niyang petition bukod pa po kay BP Sara. Dalawa po nag-file ng petition para mapatigil yung impeachment. Si Torion at saka yung kampo ni BP Sara. Yan yung ibig natin, yan po yung ibig sabihin ng hindi kinonsulta. Hindi po ibig sabihin na dinidisown. Palibasa sa inyo, hindi uso sa inyo yung yung may sariling utak yung mga tao eh. Palibasa kayong mga loyalista at saka mga kakamping at mga dilawan, lagi kayong naghihintay. Naghihintay kayo ng script na ginagawa nila Llamas, na ginagawa nila Anticler o kung sino man ang gumagawa ng mga script nyo. Kaya pare-parehas kayo ng sinasabi. Hindi nyo pa naintindihan hanggang ngayon. Okay. Yun lang yung meaning nun. Punta na tayo sa iba pang balita. Ay, si Lovely, namimiss ka na namin, Lovely ah. Wala ka na bang, tapos na ba? Expired na ba yung utak mo? Ito po, pakinggan po natin. Sabi mo dun sa sinasabi ng mga Marcos vlogger na si BBM daw ang bayani sa pagbulgar. Dakilang Ilocano. Na isinusukan na raw po ng mga Ilocano ngayon si BBM. Pakinggan po natin si Vice Mayor Respicio. Masasabi mo dun sa sinasabi ng mga Marcos bayani sa pagbulgar ng mga korupsyon. Sabi po yan ng mga Marcos vlogger. Hindi siya bayani dahil isa siya sa mga korap na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Kami mga Ilocano, isinusukan na namin siya. Pero sa totoo lang, love namin siya in the beginning. Pero sa totoo lang, kung meron kang temple, at niloloko ka niya, nakipag-break ka ba o hindi? Lahat ng mga Ilocano nakipag-break na kami sa kanya at itinatakil na namin siya. Ayaw na namin siyang maging leader. Respicio. Itinatakwil niya na raw po ng mga Ilocano itong si BBM. Maraming salamat at ibinabangon mo yung mga Ilocano. Para proud naman. Boto lang ng boto, amder. Boto lang ng boto, wala namang problema. Malaya naman dito. Alam mo dito kami, malaya, wag ka lang mambabastos. Okay lang yan. Boto mo si Lenny. Okay. Talaga namang dapat may bumoto kay Lenny. Hindi naman, wala naman kayong bilang eh. Kukunti na lang nga kayo, papatulan pa ba namin kayo? Basta, welcome ka rito, amder. Kahit si Lenny pa iboboto mo, okay yan. Welcome kayo dito. Kahit si Marcos pa iboto mo, o kung sino man, si Risa ka man, okay yan. Walang problema rito. Makinig ka lang na makinig. Huwag ka lang bastos at hindi ka maano rito. Kala mo.
Dito ang labanan dito Amder, patalinuhan. Hindi asara na walang katuturan. Okay, Dilima. SC must not be used by BP Duterte. Supreme Court must not be used by BP Duterte. Ay, bawal po. Bawal po ba, Ma'am Dilima, na gamitin ni BP Sara yung Supreme Court? Ang alam po namin, pag may question po sa constitutionality, ang dapat pong takbuhan, ang dapat pong takbuhan ay Supreme Court. Ipinagbabawal nyo na po ba? Gagawa ba kayo ng batas na bawal tumakbo ang Vice President sa Supreme Court? Kung gumagawa ba kung gumagawa ba naman kayo ng mga hindi labag sa saligang batas, hindi kayo madadala sa Supreme Court. Ikaw naman, Laila de Lima. Ang alam kong pinagbabawal, Laila de Lima, yung pakikiapid sa asawa ng may asawa. Yun, bawal yun. Yung pakikiapid. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Bert, eto naman po ang sabi ng isang pangit na nagngangalang Ronald Llamas. Birthday ni Digong, he added a new year to his life. Pero si Kian, forever 17. Hindi na magbe-birthday. Kasama pa ng libo-libong inosenteng biktima ng EJ case. Ito ang konteksto ng araw na ito. Huwag na huwag nating kalimutan. Ang birthday daw ni Digong ay pag-alala kay Kian na forever 17. Alam mo, Llamas, akala ko nun matalino ka eh. Ang kokorni ng mga forever 17. Kasi may forever 21. Ang kokorni nyo. Sa totoo lang, napaka-kokorni nyo na. Ito, sagot ng isang Duterte supporter, si Roy. Kawawa naman si Kian, bakit di mo samahan, Ronald Llamas? Pero si Kian, forever 17. Ito nga pala si Mary Grace. Meron sa loob na piatos. Galing nyo magpatawa. Si Kian, forever 17. Ang patawa yan. Ang pangit nyo. Tawa pala yun. Alam mo, Llamas, ito lang masabi ko sa'yo. Unfair talaga kay Kian. Ang dami naman tulad mong pangit. Dapat kayo ang mga unang kinain ng lupa.